Magandang hapon mga kaibigan, at sa pagkakataong ito may tampok akong video sa inyo kung saan isang Seventh-day Adventist ang nagtuturo na ang original copy daw ng 10 utos ay existed na panahon pa ni Adan at ni Eva. Ang original copy daw existed na panahon ni Adan at Eva. Ako naman tutulaman ako doon kasi kung totoo yon na nandoon ang original copy, dapat sana ang sina Adan at Eva nangilin ng Sabat. Pero wala walang record eh. Si Noe walang record nangilin ng Sabat. Si Abraham walang record nangilin ng Sabat. Si Lot walang record nangilin ng Sabat. Ibig sabihin, wala pa ang original copy ng 10 utos panahon ni Adan at Eva. Pero isang Seventh-day Adventist ang bukod tanging nanindigan dyan. Yan ang tinanong ko siya, panoorin nyo kung ano ang nangyari, nahirapan siya ng gusto. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. So dadako na tayo sa cross-examination. So ready ka na ba, Bro Jando, for your cross-examination para kay Brother Ruben? Ready na, bro. Okay, kung ready ka na, you may take your 7 minutes, bro. Okay, unang tanong. Ginamit mong Revelation 11:19 na nakita sa langit ng kabanantipan. Ito ba'y nakita before sa time ni Adan o during sa time ni Adan? Ipinasilip lang dyan kay Juan Revelador. Maliwanag na sa langit ay naroon na ang 10 utos. Next So, question. nung sinilip yon ni Juan, ibig mo ba kang sabihin is andun na ang 10 utos before pa si Adan? Yes, dahil nasa langit ang 10 utos. Okay. Anong kasalanan ng nagawa ni Lucifer kaya siya hinulog sa langit? Yung pag-iimbot, kanyang inimbot ang trono ng Diyos. Saan sa 10 utos yan, bro, na inimbot niya ang 10 utos ng Diyos? Yung kanyang binalak na gawin ang trono. Ang Next question. trono ng Diyos. Okay, next question ko sa iyo, narito. Una, sabi mo patutunayan mo sa Biblia ng original copy ng 10 utos yung umiiral sa panahon ni Adan. Saang talata yan mababasa? Yung binigay kong talata sa Revelation 11:19, original Bakit? copy. Ah. Pero yung letra por letra ay wala mababasa sa Moderators time. Pause muna. Bro Jando, patapusin muna natin siya ng 20 seconds. Then ako magsasabi next question. Sige, Bro Ruben, go ahead. Okay. Ayon kay Apostol Pablo sa Hebreo 8:5, yung santuario, yung mga kagamitan doon, naroon na ang 10 utos, ang kabanangtipan. Sabi ni Apostol Pablo, yun ay Next question. ng tunay na santuario sa langit. Next question na, bro. Yes, next question. Sabi mo, patutunayan mo naman na ang original copy ng 10 utos ay umiiral sa panahon ni Adan. Saang standard reference natin yan mababasa? Alin? Pakilinaw. Sige. Saang standard reference natin mababasa ng original copy ng 10 utos ay umiiral sa panahon ni Adan? Ang pinatutunayan natin dito ay ang nalalabag nila, yung aksyon. Sabi dito, ganun pa man, ay sabi dito sa talatang Roma 15:13, nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Ibig sabihin, sabi ni Pablo, nalalabag ng 10 utos bago pa man ibigay sa Sinai. Next Maliwanag question. na. Saan mo Okay. nabasa na sinabi ni Apostol Pablo na lalabag na ang 10 utos bago pa ibigay sa Sinai? Ito, yung nilatag natin kanina, ito. Roma 5:13. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan.
Tapos Roma 5:14. Ganun pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Sabi naman ni Juan, ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Next question. Yan bang paliwanag mo sariling unawa mo lang o suportado ng mga Bible scholar? Biblia, suportado ng mga apostol. Question moderator. Okay, moderator's time. Ano yan, bro? Anong concern natin? Ang tanong ko po, maliwanag po yon Mr. Moderator, na yung kanyang sagot ba ay sariling unawa ba niya o suportado ng Bible scholar? Categorical po yun. Categorical, okay. Brother Ruben, categorical question. Okay. Unawa mo ba daw ba yan or suportado ng mga Ito ba ng scholars? Bible scholar? Mag-counter po ako. Ano yun, bro? Medyo na-choppy. Mag-counter po ako. Yes, bro. Hinihintay ko yung counter mo, bro. Ang tanong, sariling unawa o suportado ng Bible scholar? Ang sagot ko, suportado ng Biblia ayon sa dalawang apostol. Maliwanag ito bakit maghahanap siya ng Bible scholar samantalang may mga talata dito akong nakaposte. So, yan yung counter mo, bro. So, sasagutin mo pa ba yung tanong? Magpo-proceed tayo. Ngayon sasagutin ko. Wala doon Okay. sa... Pero wait lang, bro. Bago mo sagutin, bro, ulitin ko muna yung tanong ni bro, ni bro Jando. Bro Jando, pwede mo ba pakiulit yung tanong? Bro, naka-post pa yung time natin. Okay, yan bang sinagot mo kanina ay sariling unawa mo lang ba o suportado ng Bible scholar? Sagot, Time resume. wala dyan sa dalawang tanong mo dahil ang tanong mo ay lumalabas dito sa mga talatang ating ipinusti. Suportado ng dalawang apostol ang aking pinatutunayan. Okay, next question. Okay, sabi mo suportado ng dalawang apostol ang iyong pinatutunayan. Bakit hindi nabasa sa Biblia na nilabag na ang 10 utos bago ito ibinigay? Suportado pala ng mga apostol. Yes, sabi dito, nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Anong kautusan ang binabanggit dito? 10 utos. Anong ibig sabihin ng kasalanan? Paglabag sa kautusan. Anong resulta ng paglabag sa kautusan? Kamatayan. Sunod na talata. Ganun pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Next question. Ulitin ko ang iyong katanungan. Sabi mo kasi suportado ng mga apostol. Bakit hindi ko mabasa sa Bible na sinabi ng mga apostol nilabag na ang 10 utos bago pa ito ibinigay? Ito maliwanag ito kung hindi mo tatanggapin, basahin ko ulit. Nasa mundo na, Roma 5:13, nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Anong ibig sabihin ng kasalanan? Paglabag sa kautusan. Anong kabayaran sa paglabag? Kamatayan. Sunod na talata. Naghari ang kamatayan mula kay Next Adan. question. Okay, totoo ba sinasabi ng mga Bible scholar, bro, na pride ang naging dahilan kaya binagsak si Lucifer? Yes or no? No, para sa akin, ang pagbagsak sa kanya, yung kanyang pag-agaw sa trono ng Diyos, yung kanyang pagtatangka. Next question. Next question. Dahil hindi naman pala mabasa sa Biblia, hindi rin mabasa sa mga standard na referensya, sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo na nasa Genesis pa lang, andun na ang original copy ng 10 utos? No, wala sa mga Bible scholar ang tamang pagpapaliwanag dyan. Biblia at Biblia lamang, narito na, hinaharap ko na sa iyo yung mga talata, ayaw mo lang tanggapin. Okay. Next Sige. Bakit ko tatanggapin kung yung paliwanag mo hindi naman nababasa? Sabi mo Biblia, hindi naman nababasa sa Biblia. Sariling unawa mo nga yan, yes or no? No, kanina ko pa binabasa, ayaw mo lang tanggapin. Nalalabag na ang kautusan. Sorry. Sige, tuloy mo, bro. 20 seconds.
Sige, sabi mo Ah, kasi, binasa mo kanina, pakibasa nga anong talata na nilabag na ang 10 utos bago pa siya binigay sa Sinai. Anong talata yan? Okay. Roma 5:13. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Objection, Anong moderator. Objection? Anong objection? Tinatanong ko sa kanya kung saan niya nabasa yung yung nilabag na ang 10 utos bago pa binigay sa Sinai. Ang binabasa niya hindi naman yung tugma sa tanong ko. Okay. May counter, Bro Ruben? Counter po. Ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. Binabanggit dito ng talata na sa mundo ng kasalanan. Ibig sabihin, nalalabag na ang kautusan. Okay. Yung So, ito po- nakuha ko na, mga bro, no? So, bro, Jando, kung yun yung pinakasagot niya, wala tayong magagawa doon. So, dalhin mo na lang sa rebuttal, bro, yung sagot niya kung may mali. Ayan. So, diretso tayo. You still have 10 seconds, bro. Gusto mo pa ba ituloy? 10 seconds? Hindi na alam bro, wala na ako ng gana. Okay. So, winaway mo na yung 10 seconds mo. Okay, then. So, Hindi ko na. oo. So, kung winaway mo na, so dadako na tayo sa presentation ng negative side, no? Ayan po, based po sa nakikita ninyo, hindi napatunayan ni Ruben Nakilada na existing na nga ang original copy ng 10 utos panahon pa ni Adan at ni Eva. At yung sinasabi niya, tutol siya sa tanong ko sa kanya na pride ang naging dahilan nagkasala si Satanas, tutol siya kasi ang reason niya, aagawin ni Satanas yung trono ng Diyos. Ano bang nag-udyok sa kanya doon kung hindi pride? Di ba? Pero ngayon, atin namang idugtong naman yung pangalawang tanong ko sa kanya. Ating tingnan ko talaga napatunayan ba talaga niya na existing na ang original copy ng 10 utos panahon pa lang ni Adan at ni Eva. Tanong, kailan binigay ang original? Sagot, hindi binigay kundi ipinakita kay Juan na nasa langit ang original copy. Next question. Yung binasa mo kanina na ang original commandments ang nakasulat sa 2 tapyas na bato, anong talata yon? Yung binasa ko kaninang letra por letra na original commandments, sulat ni Ellen G. White yun. Oh. Ayon sa sulat ni Ellen G. White, saan isinulat ang original na kautusan? Sa 2 tapyas na bato. Next. Kailan isinulat ang original na kautusan sa 2 tapyas na bato? Ayon sa Revelation 11:19, walang binanggit na Okay, moderator's time. Post time tayo. Ano yan, bro? Pumunta na rin. Ang tanong ko sa kanya, kailan ibinigay ang original, kailan isinulat ang original sa 2 tapyas na bato? Yun ang tanong ko. counter po. Okay. Meron kang counter objection, bro. Bro? Yes po, meron. Anong counter objection mo, bro? Itong si Brother Jando ay sumasabat ng hindi pa natatapos ang sagot ko. Yung tanong niya, madali lang naman ang sagot ko. Sa Revelation 11:19, walang binanggit kung kailan, basta't nasa langit. Ibig sabihin, wala pa ang planetang Earth, nasa langit na ang original copy ng 10 utos. Okay. So, ganito mga bro, Bro Jando, patapusin muna natin siya habang sumasagot siya. Bro, pala nito, Bro Ruben, doon naman sa tanong niya, kung gusto mong sagutin, sana masagot mo. Pero, yun nga, hindi natin mapipilit, bro, kung yun yung pinakasagot niya, no? Hindi natin siya pwedeng mapilit. So, pwede tayo mag-proceed into another question, bro. Okay, next question. Ayon sa sulat ni Ellen G. White, yung bang original na commandments na isinulat sa 2 tapyas na bato, yun ba ang ibinigay kay Moises? Yes or no? No, hindi yun ang ibinigay kay Moises. Iba lang yung ibinigay kay Moises. Isinulat din sa 2 tapyas na bato, kaya kopya na lang yun yung kay Moises. Okay.
Next Sabi question. mo ang na kay Moises ay kopya na lang. Kailan ibinigay ang original? Ang original copy ay walang nasusulat kung kailan ibinigay. Ngayon, sabi dito sa Revelation, Objection. Okay, objection. Anong objection, bro? Hindi ko tinatanong ang original copy. Ang tanong ko yung original kasi yung copy pinagkopyahan yun sa original eh. So hindi ko tinatanong yung original copy. Ang tanong ko yung mismong original. Kailan ibinigay ang original? Hindi ang original copy, ang original. okay. Bro Ruben, meron ka bang counter objection o sasagutin mo yan? Sasagutin ko na lang po. Okay, kung sasagutin mo, bro, we still have time sa 5 minutes and 23 seconds. Go ahead, bro. Ang original na batas ng Diyos ay nasulat doon pa lang sa langit. Next Kasama- question. Next Okay. session. So ano yung ibinigay kay Moises? Ang ibinigay kay Moises ay kopya mula doon sa original copy. Next question. Paano naging paano naging kopya kay Moises yung kung kung ang original copy ang pinagkopyahan ng binigay kay Moises, asan yung original? Nasa langit. Next question. Wala sa langit ang original copy, nasaan ang original? Naroon din sa langit. Next question. So dalawa ang nasa langit, ang original at ang original copy. Yes, dalawa. Kung yun ang gusto mong mangyari, dalawa. Saan sa Biblia Next mababasa? Saan sa Biblia mababasa na may dalawang kautusan sa langit, ang original at ang kopya? Walang mababasa letra por letra na mayroong dalawang kautusan. Pero may kautusang nalalabag sa langit. Yun ang nalabag ni Satanas. Next question. Sinong Bible scholar sumusuporta sa paliwanag mo na may dalawang kautusan sa langit, ang original at ang original copy? Sagot. Hindi ako naniniwala sa mga Bible scholar na sinasabi mo. Biblia ang pinag-aaralan natin ngayon. Ito ang final authority. Next question. Saang talata sa Biblia mo nabasa na sa langit ay may dalawang kautusan, original at ang original copy? Walang mababasa sa Biblia ayon sa sinabi mong letra por letra na dalawa. Pero ang binabanggit ko, yung original copy na nasa Revelation 11:19. Yun ang kautusan na nasa langit. Anong version ng Biblia nasa Revelation 11:19 may nakalagay ng original copy? Walang nakalagay na original copy doon sa talata. Pero kanina, binasa ko sa iyo ang sulat ni Ellen G. White. Tinawag niya yun na original. Saan? Commandment. Oh. Next question. Saan sa libro ni Ellen G. White mo nabasa na sa langit ay may dalawang kautusan, ang original at ang original copy? Walang binanggit si Ellen G. White na may dalawang kautusan. Ang binanggit niya, original commandments. Yun ang sagot niya doon sa Revelation 11:19. Okay. Kung walang binanggit si Ellen G. White, walang Bible scholar sumusuporta, wala ring talatang mababasa sa Biblia, saan mo binating sinabi mo na sa langit may dalawang kautusan, original at ang original copy? Sagot, yung sinasabi mong dalawang kautusan na ayon sa pagtatanong mo ay sinagot ko lang ayon sa hinahanap mong dalawa. Samantalang ang pinatutunayan ko, ang original copy na nasa Revelation 11:19, yun ang kautusan na Next pinagkopyahan ng Hindi ba sabi mo kanina, ang original nasa langit at ang original copy nasa langit, tama ba? Yes or no? Yes, nasa langit ang kautusan ng Diyos. Original copy nasa langit. Next question. Kung nasa langit pareho ang original at ang original copy sa dalawang kautusan nga, yes or no? Hello? Post time. Moderator's time. Bro, pakiulit daw yung question, bro.
Oo, garol-garol. Okay, ulitin ko tanong ha. Naka-post yung time natin. Oh. Time will be resumed pag sumagot na siya, bro. Go ahead. Sabi mo kasi kanina, ang original na kautusan nasa langit. At ang original copy ng kautusan nasa langit din. So, dalawa ang kautusan na nasa langit. Original at original copy. Tinanong kita kanina, saan sa Biblia? Wala. Saan sa Bible Scholar? Wala. Saan sa aklat ni Ellen G. White? Wala. So, saan mo binabatay yung sinabi mo kanina, nasa langit may dalawang kautusan, original at original copy? Sagot, ibinatay ko yan ayon sa pagsasagot at sa pagtatanong mo, sa paghahanap mo ng original at original copy. Samantalang ang pinatutunayan ko, original copy lang. Ngayon, ayon sa pagtatanong mo, naghanap ka ng original pa mula sa original copy, kaya sinagot kita. Ganon yon. Next question. Ang sabi mo, ang kopya ay nasa sanktuaryo sa langit, tama? Yes, original commandments. Ang sabi mo kanina, kopya ang nasa sanktuaryo, hindi ang original, tama? Yes, nasa langit ang original copy. Oh. Original commandments, original copy. Kung nasa langit ang kopya, nasaan ang pinagkopyahan? Sagot, nasa trono ng Diyos. Ayon kay Pablo, doon sa santuario, sa trono ng Diyos, naroon ang 10 utos na mayroong 2 kerubin. Saang talata sa Biblia na ang pinagkopyahan sa sanktuaryo ay nasa trono ng Diyos? Nasa trono ng Diyos sa Hebreo. Hindi ko lang mabanggit ang tamang talata. Pero kung ating basahin ang Hebreo. And so, time na. Inabutan tayo ng time. So, dako na tayo sa ating rebuttal ng negative side. So, ready ka na ba, Bro Jando, for your 10 minutes rebuttal? Yes, bro. Okay, Bro Jando, take it away. Okay. Yung ating bisita ngayon, nagkalito-lito, nagkawindang-windang na. Sobrang taranta niya, hindi niya alam kung paano sumagot. Pati yung mga comments sa comment section, pinagtatawanan na siya dahil kawawa naman, nahihirapan ng gusto. Kaso nga lang, binabaliktad sa akin ang kanyang sitwasyon. Pinapalitaw na ako daw ang nahirapan. Sa kanya palang paksa, hindi niya na napatunayan. Una, ano ang paksa niya? Ang original copy ng 10 utos ang umiiral sa panahon ni na Adan. Kung yun ang kanyang paksa, ibig sabihin, ang original copy ang umiiral doon. Ang original, yung isinulat sa 2 tapyas na bato. Kailan ba nagsulat ang Diyos sa 2 tapyas na bato? Andun sa Exodo 31:18. Doon nagsulat, basahin natin talata ha, na sobrang taranta na niya, nagkawindang-windang niya kanyang mga pinagsasabihan. No? Kita ninyo? Yan. Sabi niya ganit, 3:31:18 ng Exodo. Ayan. Pagkatapos ng pagkikipag-usap ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, ibinigay niya kay Moises ang 2 malalapad na batong sinulatan ng kanyang mga utos na siya mismo ang sumulat. Kailan siya nagsulat? Nung nandoon si Moises. Nagkawindang-windang na. Ang original, yung palang sinulatan. Pero hindi daw yun ang binigay kay Moises. Ayan ang sinasabi ng talata. Ang binigay kay Moises, yung sinulatan. Yung isinulat sa 2 batong sinulatan. Yun ang binigay kay Moises. So, kung yung original ay yung 2 batong tapyas na pinagsulatan, yun ang binigay kay Moises. Ngayon, alin na nauna? Yung original o yung pinagkopyahan? Original copy. Kasi pag sinabi kasing copy, kopya. Pag sinabing kopya, hindi yan ang original. Original siya nauna nga kopya, kaya original copy dahil siya ang unang kopya. Kopya. Saan ang pinagkopyahan? Andun sa binigay, isinulat sa 2 tapyas na bato. Kailan ibinigay ang 2 tapyas na bato? Kay Moises. So nandoon ang original. Ang original copy, yung kopya, nasaan?
panahon daw ni Adan. Ibig sabihin, nauna pa ang kopya kaysa pinagkopyahan. Asan ang logic dun? Sabi niya, nahirapan daw ako. Very easy ka nga eh. Very easy ka nga. Nilitong-lito ka na, windang-windang ka na, basahan mo mga nasa comment section, nalilito ka na. Yung sinasabi ng mga tao dyan. Oh, tapos, ano pang mga pinag-anuhan niya? Nagkasala ba si Adan? Yes daw. Anong kasalanan daw ni Adan? Dahil nagkaroon siya ng ibang Diyos. Saan talata yun? Hanapan ng talata, walang maibigay. Hanapan ng Bible scholar, walang maibigay. Tapos sasabihin niya, binagbatayan niya, Biblia. Kung babasahin, wala naman doon. Ano ba naman to? Kahit padiwa, wala doon eh. Nagkasala ba si Adan dahil nagkaroon siya ng ibang Diyos? Mali. Nagkasala sila dahil kinain nila yung sa punong kahoy na pinagbawalan sa kanila. O, saan sa Ten Commandments yun? Na magkakasala ka sa Ten Commandments kapag kinain mo yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal. Doon pa lang eh. Wasak na ang kanyang paksa eh. Wasak na wasak. Hindi naman nagkasala si Adan at si Eva sa Ten Commandments. Ang nagkasala si Adan at si Eva nung pinagbawalan sila na huwag niyong kainin ang bunga ng punong kahoy, kinain pa rin nila. Doon sila nagkasala. Hindi sa pagkakaroon ng ibang Diyos. Dahil walang talata sa Biblia na nagkaroon ng ibang Diyos si Adan at Eva. Na merong ibang kinilalang Diyos si Adan at Eva. Wawa ka naman. Layman. Alam niyo ba kung ano ang layman? Ang layman na tagapag-Bible study. Hindi yan ordinary member. Task yan. Ikaw ay kukuning layman sa SDA, doon ka patitirahin sa simbahan. Libre kwarto. Kung may motor ka, libre gasolina. May allowance ka pa, ordinary member yan. Ang layman na naka-assign para mag-conduct ng Bible study, hanggang sa ito'y mabautismuhan at ang magbabautismo, pastor na. Hindi ordinary member ang layman sa SDA. Ang nagkawindang-windang niya, ang pinagbabatayan niya, unang Juan 3:4, ang kasalanan na yung pagsalangsang sa kautusan. Nang sabihin niya ni Apostol Juan, ibinigay ng kautusan ni natural. Ba't ka tatakbo doon kay Adan eh, wala pa binibigay na kautusan? Sa kanya, sa SDA kasi, mindset ng SDA kasi, kapag nagkasala ka, automatic ka na lumabag sa kautusan. Mali. May mga pagkakasala. Halimbawa, ganito. Sa Santiago, sinasabi sa Santiago, ikaw na alam ang dapat gawin, ngunit hindi mo ito ginawa, ikaw ay nagkakasala. Anong kautusan yon? Daming kautusan daming pagkakasala na hindi pagsalungat sa 10 utos. Nakapokus ka sa 10 utos. Kaso nga lang, yung paksa mo, walang nabasa sa Biblia na sa panahon ni Adan at Eva umiiral ang original copy, ang kopya. Bakit? Ang kopya, ayon sa kanilang aklat ni Ellen G. White, ang original, yun yung isinulat sa 2 tapyas na bato. Kailan nagsulat sa 2 tapyas na bato? Exodo 31:18. Sino ba nauna? Ang original, nasa Exodo 31. Ang kopya nandoon sa Genesis. Paano nangyari yun? Asan ang logic mo dun? Kawawa ka naman, mag-isip ka naman paminsan-minsan. Problema kasi sa'yo, mataranta ka lang, hindi ka na nag-iisip ng matino. Kawawa ka naman, layman ka pa naman. Tapos yan ang pagtuturo ninyo. O, mga nasa comment section, mag-comment kayo. Sa tingin nyo ba, nasa katinoan ng kanya pinaliliwanag sa atin? Takbo dito, takbo doon. Walang Bible scholar na sumusuporta. Kahit man lang Adventist scholar, wala. Merong scholar ng Adventist eh. Oh, wala man lang kahit isa na ibinigay. Sariling unawa lang niya, kuwawa naman. No? Maawa naman tayo sa ganyan. Tapos idadaan niya ako sa ganitong estilo na ano ba sa to? Ganitong estilo na idadaan sa patot sa dahan dahil yun ang style ng SDA eh. Para magiba ang emosyon ng iyong kalaban, idaan mo sa kaya nang sinasabi niya na
na nataranta, na wala yung tindi ni Jando na nakikita ko noon. Style yan para panggiba kung sakaling emotional ako. Pero pasensya ka na, tinrain din ako kung paano i-counter yan, kaya di ka uubra. Oh, mas mabigat yung mga pinagbabato ko sa iyo ngayon. Sa sobrang taranta mo, nagkawindang-windang ng argumento mo, kahit basano pa yung nasa mga comment section, pinagtatawanan ka dong. Oh, liman ka. Tapos, alam nyo ba sa ano niya, sa chat niya sa akin, sabi sa akin, ano, matutuloy ba debate o aatras ka? Ako pa yung tinanong kung aatras ako. Pero sa totoo lang, nakalimutan ko, may napag-usapan pala tayo. Hindi ko inisip eh. Sensya ka na ha. Hindi ko sineryoso yung hamon mo. Kaya pala ako nawalan ng gana kanina. Yung para ang reason kaya ako nawalan ng gana eh. Nakalimutan ko na magkakaroon pala kami ng talakayan. Hindi man lang ako nag-isip na ngayong gabi pala yun. Ayun, nawalan ako ng gana kanina. Yung sagot niya, puro private interpretation. Asa ng ano? Napakapurol ng mga argumento. Saan ako ano doon? Very nakakatawa. Kahit basahin ko pa yung mga comment section ngayon. Ano sabi pa niya ganito na ang nilabag daw na kautusan 10 commandments. Sabi to sa preach it, teach it. Sabi dito, the law that Cain broke is referred to as the cultural mandate. Genesis 1:26-31. And sometimes called the Edenic covenant followed by the Adamic covenant. Yun ang nalabag ni Adan at Eva. Next question. Yung cultural, time na? Yung cultural mandate, yung Edenic covenant at yung Adamic covenant, ayon dito. Yun ang nalabag, hindi 10 commandments. Sa kanya, pag nakalabag ka, kasalanan, 10 commandments na automatic. Wala namang sumusuporta, Bible scholar, Adventist scholar, Protestant Bible scholar, Catholic Bible scholar, wala sumusuporta kay isa sa'yo. Wala. Puro mo lang sariling unawa. Biblia daw batayan. Hanapan talata, wala namang mabasa. Hindi mabasa letra por letra. Di sabihin. Time. Yun. So yun. Ayun po, so natapos po yung yung mga tanungan, debate namin dito. Hindi po na patunayan ni Ruben Aquilada, actually nagkawindang-windang na. Ang sabi niya, ang binigay daw doon kay kay Moises ang original copy. Kanina ang sabi niya na existing panahon kay Adan at Eva. Paano nag-existing kay Adan at Eva kung doon pa kay Moses ibinigay? Diba? Taranta na si Ruben Aquilada. So, salamat po sa inyong panunood. At sa mga gusto makapanood po ng full video, i-search nyo lamang po sa YouTube channel po natin, yung Jando Alabado versus Ruben Aquilada. Maraming salamat po. Mamayang gabi kita po tayo sa punto por punto. Paalam!